Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat na kapangyarihan, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ang lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli po sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, na dakilat sinasamba sa Espiritu at sa totohanan. Taos puso po kami nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa, upang kami lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katuwiran. Loobin mo nawa na kami po ay inyong samahan sa oras na ito. Muli pong iyon ay mapagpagpagmalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagaligin ang mga may karamdaman at sakit mula ulo hanggang talampakan sa ngalan ni Jesus. Lahat ng pinaningin gawin ni Gatag niyo pong pag-aalik palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang tataas, inyo pong ipagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang nalalaging oras sa mga puting balitang ating iyahatid, upang ito'y magbigay sa amin ang liwanag sa lahat ng nakikinig at makakarinig ng mensahe na pahayagan na galing sa iyo, upang ito'y maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya. Ito po ang aming sawat dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Dahil papasok tayo sa tinatawag na Corpus Christi o pag-alala sa tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ay ating pong tutunghayan ang mabuting balita na ating pagsasalusuluhan. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Luke chapter 9, verses 11b to 17. Lucas kabanatang Siyam, talatang 11, letrang B hanggang 17. Luke chapter 9, verses 11b to 17. Ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles. He welcomed them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who needed healing. Late in the afternoon, the 12 came to him and said, "Send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging, because we are in a remote place here." He replied, "You give them something to eat." They answered, "We have only 5 loaves of bread and 2 fish. Unless we go and buy food for all this crowd." About 5,000 men were there. But he said to his disciples, "Have them sit down in group of about 50 each." The disciples did so, and everybody sat down. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke them. Then he gave them to the disciples to set before the people.
they all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Purihin po natin ang buhay na Diyos. Nagsalita siya sa kanilang tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may sakit, mga may karamdaman. Nang dumidilim na nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, paalisin ang po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar na po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga lagad, paupuin mo sila ng pulo-pulo at 50. Kaya na ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga lagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga lagad ang lumapis at nakapuno sila ng 12 bakoy. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Purihin natin ang buhay, ang ating mga Diyos. Mahal na po kayo po, sapagkat ang ating pagtitipon ay hanggang alas 5:30 daw. The question is, bakit? Dati pag sa bahay na titipon-tipon, umabot pa tayo ng hanggang alas 6 ng gabi. Pero bakit ngayon ang ating pagtitipon ay hanggang alas 5:30? For what reason? Si brother. Dapat alas 3:30 hanggang alas 5:30. So siguro po, kung 3:30 to 5:30, dapat po bago mag 3:30, all settled na ang dapat ito. Para po, yung mga dadalo, kung hindi pa alam, andito po ang gawain sa Kinsey Covert Court dito sa South Signal. Amen po ba? Dati doon sa isang bahay tayo natitipon. Wala tayong mga kotse sa bahay. Ngayon, dito dinala ng Lord. Dito dinala ng Panginoon ang gawain. At alam ko po, hindi pa ganito kaganda ang covered court na ito. Dito rin nagsimula. Amen. That is why I remember nagsisimula pa lang ako sa preaching course. And I think it was 3 years ago. Magti 3 years pa lang ako sa preaching course, o 4 years. Kasi nag-start ako sa preaching course 2013. Then, itong dakong ito ilang years na. 9 years. No? Magna-9 pa lang o October.
No? Dati, yung NPG, ginawa dito. Kaya nagtataka ako bakit ganito. Kulang-kulang. Amen. So anyways, ang ating ulo ng makalangit na balita ngayong hapon, tatawagin po natin the bread of life, nourished to nourish others. Ang tinapay ng buhay, pinagkakalooban upang magkaloob. Beginning with the significance of the Eucharist, according to Catechism of the Catholic Church, I think it is page 1324 or section 1324, as the source and summit of Christian life. Ipinaliwanag ang kahalagahan ng Eucharistia bilang pinagmulan at tuktok ng buhay Kristiyano. Now, Corpus Christi celebrates Christ's real presence in the Eucharist, a mystery of love and unity. Ito pala ay misteryo ng pag-ibig at pagkakaisa, ang banal na Eucharistia. Amen po ba? Natatandaan ko sa ginanap ng Eucharistic Congress sa USA, may binanggit si Jonathan Rumi patungkol sa banal na Eucharistia. Eucharist is a presence. Eucharist is peace. And Eucharist is change. Comes from within to within me. Doon nakabase patungkol sa banal na Eucharistia. At yun ay ang banal na katawan at dugo ni Kristo Jesus sa anyo ng tinapay na ostya at kalis na may alak. Amen po ba? Now, kaugnay po natin itong ebanghelyo ito sa Eucharistia. Ang himala ng tinapay ay hudyat ng pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili. Amen po ba? Nang pagpipira-pirasuhin ni Kristo Jesus ang tinapay, doon natin ma-realize, doon natin mauugnay na ang himala ng tinapay ay hudyat ng pag-aalay ni Kristo Jesus ang kanyang sarili. Amen. Sa turo ng ating simbahan, dito natin masasaksihan yung tinatawag na consecration of the body and blood of Jesus Christ. Sa pamagitan ng anyo ng tinapay na ostya at kalis na may alak. Amen. Sa mga tinatawag na born-again Christians, ang Eucharist, yung pong tinapay at alak na yun, ayon sa kanila, simbolo daw. Pero sa turo ng ating simbahan,
itong Eucharistia ng Santa Iglesia Katolika ay tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus na kinoconsecrate ng mga obispo, ng mga pari, or even ng mga tinatawag na cardinal. Yun ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Salamat sa isang pumalakpak. Hallelujah. Now, paano pinagkalooban upang magkaloob ang tinapay ng buhay? How to nourish others the bread of life. Una sa lahat, higit sa lahat, ang unang bagay na dapat natin tandaan para yung pinagkalooban ng tinapay ng buhay upang magkaloob ay ito. God's compassion meets human needs. Ang pagkahabag ng Diyos sa ating pangangailangan. Amen? Kung makikita natin sa verse 11 hanggang verse 12, ang ating Ebanghelyo, sabi, He welcomed them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who needed healing. Lately in the afternoon, the 12 came to him and said, Send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging, because we are in a remote place here. Now, Jesus welcomes the people to heal them from the sick and to teach God's kingdom. His compassion is active. So, nagtuturo si Jesus at nagpagaling sa mga tao. So, at ang kanyang habag ay may gawa. Amen? Amen po ba? Amen. Now, the disciples' response, send them away. It is human logic versus divine providence. Now, ang tugon ng mga alagad, na paalisin na po ninyo sila, yan ay limitadong pananaw ng tao kontra kasaganaan ng Diyos. Amen po ba? Saan po natin makikita? Makikita po natin sa John chapter 6 verse 35. Ebanghelyo ni San Juan, ika-6 na kabanata, talatang 35. Ito yung talatang pinakamahaba. Ang sabi dito, Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Si Jesus ang pagkain na bibigay buhay. Sino ang lumalapit sa Kanya ay hindi magugutom kailanman. At ang sino mang naniniwala sa Kanya ay hindi na makukuha. Purihin si Jesus.
napakaliwanag na sinabi ni Jesus na ang sino mang lumapit sa Kanya ay hindi na nagugutom. At ang sino mang naniniwala sa Kanyang pangalan ay hindi na makukuha. Praise God. Amen. Amen. Yan ang grasya ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, yan ang tunay na presensya na nakikita natin sa anyo ng ostya ng tinapay. Yan ang tunay na presensya ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. Amen. 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 Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. At kayo mga nanonood sa dito. Whether ito po ay Facebook Live ng aking personal Facebook account. Remember, Jesus is the real presence of the Holy Eucharist in the form of bread of host and the cup of the fruit of vine, which is the real body and blood of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Amen. Now, ano naman po ang ikalawang bagay upang malaman na pinagkalooban ng tinapay ng buhay upang magkaloob? To nourish the bread of life, to nourish others. The second thing is the miracle of multiplication. Ang himala ng pagpaparami. Kung makikita natin sa verse 13 hanggang 16, makinig ang may pandinig, lalo na kayong mga nanonood sa FB Live nito. Ngunit sinabi niya, kayo ang nagbibigay sa kanila na makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya, kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga lagad, paupuin niyo sila ng pulo-pulotong na tig-50. Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tuminala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapirasyon niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga lagad upang ipamahagi sa mga tao. Now, 5 loaves and 2 fish. Sabi sa verse 30, it is small offering. Maliit na handog. Bakit? Naging sagana sa kamay ng Diyos. Pantakin nyo, 5 tinapay at 2 isda. Maliit na handog lang. Pero pag nasa kamay ni Kristo Jesus, ano na? Anong nangyari? Sumagana. Biglang sumagana sa kamay ng Diyos. Paano sumagana?
Piso ang 5 tinapay. Hawak niya ang 2 isda na nasa bakol. Tinaas pa sa langit. Nagpasalamat sa Panginoon. Sabi niya, "Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this bread we offer, food of the earth, work of our hands. It will become the bread of life." Amen? Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Purihin si Jesus. Yan ang sabana ng Diyos. Amen. Kaysa magtanong ka pa na, what happened, Dara? Amen. Kaysa tanong pa katabi mo, what happened, friendship? Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, imbis na tanungin mo ang kapwa mo na what happened, ang sabihin mo, God will provide. Amen. Amen? Amen. Matatandaan niyo po yung nag-trending na parin na humiliya. Hindi ko alam kung matatawa po kayo dito. Ika nga ng parin ng naniniwala tayo sa kasabihan na habang may buhay may pagsubok. Doon tayo tumadaan sa mga pagsubok para subukin ang ating pananampalataya. Amen. Kapag dumarating ang mga pagsubok, saka pa lamang natin malalaman na talagang ang ating buhay ay mayroon, habang may buhay mayroon, pagbangon. Kaya tayo binangon ni Kristo Jesus sapagkat tayo nadarapa dahil sa pagsubok. At kapag may pagsubok at pagbangon, saka pa lamang po natin malalaman na habang may buhay may pag-ibig. Doon natin masusubok na tayo iniibig ni Yahweh El Shaddai. Amen. At kailanman hindi tayo pinababayaan. Dumaan tayo sa pagsubok na siyang dahilan kung bakit tayo nadarapa. Binangon tayo ni Jesus at nakadama tayo ng pagmamahal. Saka lang natin malalaman na talagang ating buhay na habang may buhay pag-asa. Tumpak sila Brother Paul at saka itong kapatid na ito At hindi lang pag-asa. May pananampalataya. Habang may buhay, may pagkakaisa. Amen. Purihin si Jesus. Jesus blesses, breaks, and gives a foreshadowing of the Last Supper. Pinagpala, pinirapiraso, at ipinamamahagi ni Jesus ang siyang hulagway ng huling hapunan. Amen? Yan ang foreshadowing ng Last Supper ni Jesus. Amen po ba? Amen.
Kaya yung unang Holy Thursday ni Jesus, si Jesus mismo ang nag-institute ng banal na Eucharistia. Now, saan po natin malalaman? Makikita natin sa Luke 9:17. They all ate and were satisfied. Nakakain na lahat at nabusog. God's grace exceeds expectation. Ang grasya ng Diyos ay laging sapat. Purihin si Jesus. Yan ang grasya ni Jesus, laging sapat. Kaya nga tawag natin sa ating pangalan, sa pangalan ng ating Diyos, El Shaddai, the God who is more than enough. Siya ang Diyos na higit sa sapat. Amen. Kaya mahalaga po na dahil sa banal na Eucharistia ang tinatag ni Kristo, ang kanyang grasya at biyaya ay higit sa sapat. Amen. Then the third one is our call to share in Christ's mission. Ang tungkulin nating makibahagi sa misyon ni Kristo. Kung nakikita natin sa verse 17 kanina, nakakain ang lahat at nabusog, pinito ng alagad ang lumabis, at nakapuno sila ng 12 bato. Amen po ba? Pinipon ang lumabis. May mga leftover na tirang pagkain na kinain ng 5,000, pinipon at nakapuno pa ng 12 basketfuls. Amen. Now, the disciples distribute the bread. We are called to be hands of Christ, or the hands of Christ in the world. Ang mga alagad ay nagbigay ng tinapay, tayo'y tinawag na maging kamay ni Kristo sa buong mundo. Tanggawin mo yung katabi. Naniniwala ka na ba? Na tayo ay magiging kamay ni Kristo sa mundong ito. Anong sagot ng katabi? Purihin si Jesus. Now, the Eucharist compels us to serve others, especially the marginalized. Ang Eucharistia ay hamon na maglingkod sa kapwa, lalo na sa mga dukha at napag-iiwanan. Amen? Amen. Para ang mga television networks, niyayakap ang digitalization. Yung ibang natitirang nag-broadcast sa kanulo, napag-iiwanan ang panahon. Amen? Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat kung hindi dumating ang kanyang mensahe tungkol sa banal na Eucharistia at sa mensahe ng tinapay ng buhay na siyang pinagkakalooban sa atin upang magkaloob. Tiyak, makakamtan natin
ang buhay na walang hanggan. Amen. Kahit mga senior citizen ang ilan sa inyo, alam nyo, yung sa inyong edad, dyan ako gumagalang eh. Amen? Amen. Kaya malaki ang respeto ko sa mga senior citizens na katulad ninyo. Amen? Kaya mga bata na, nai-enjoy nila kasama ang mga lolo't lola eh. Ang mga bata naman, ang saya-saya kasama ang kanilang lolo. Ang problema nga lang, yung sound ng lolo, instead na L sound, nagiging W sound. Bakit ka mo? Medyo na po, hindi ko alam matutuwa, hindi ko alam kung nakakatawa ito o yung sinasabi ng bata sa lolo eh. Wowo, kain tayo kakto, wowo. Amen. Kahit araw ng linggo, enjoy yourself with your apo. Kahit pagkatapos magsimba, anong gagawin mo? I-treat niyo ang mga apo niyo. Ang hilig din na pag-araw ng linggo, mamasyal after magsimba. Tama o tama? Akala ko sinunod. Purihin natin ang malakas ang buhay ng Diyos. Kaya tandaan po natin lahat. Kung patuloy tayong manalig at manampalataya, na tunay na katawan at dugo ni Kristo Jesus, ayon sa turo ng simbahang Katolika tungkol sa Eucharistia, tiyak, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa. Kung di doon yata ang palakpak niya kay Lord. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 10:17? 1 Corinthians 10:17. Tayong lahat ay iisang katawan sapagkat iisa ang tinapay. Amen? Alam niyo, mas natutuwa akong marinig yun sa mga awit ng Lisa. Ikaw, O Jesus, ang tinapay ng buhay, dinastasan, inialam. Amen? Purihin po natin ang buhay ng Diyos. Anong mga sakuha? What time is it now, bro? 5:20? Ayan. Dito tayo magtatapos. 10:17. Baka sabihin sa amin, overtime kayo. The Eucharist is not just a meal, but a mandate. But we are nourished to nourish others. Ang Eucharistia ay hindi lamang pagkain, kundi isang misyon. Tayo pinagkakalooban ng Diyos sa pamagitan ng Eucharistia upang magkaloob. Amen? Let us adore Christ in the Eucharist and imitate His self-giving love. And we close this message to meditate about
Purihin natin ang buhay ng Diyos. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Tayo ba kayo? Baka sabihin ng nakakahala dito, brother, baka nag-overtime kayo. So, taas ang inyong mga kamay. Bigyan na ito mga kamay. Alalahanin natin. Kristo Jesus. Ang tuloy sa atin. Kasasan. Ang tuloy naman ang tulog ng Espiritu. Diyos sa mga kapangyarihan, maraming salamat sa mensahe patungkol sa tinapay ng buhay, pinagkakalooban upang magkaloob. Nawang magsilbing aral ang mensahe nito
at may bahagi sa iba ang mensahe kapahayagan na gawin sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming sinamahan, ginabayan at iningatan upang sa tuwing ay patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, Amen. upang bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pagkakataon Amen. na maranasan ang iyong presensya sa pamamagitan ng tunay na katawan at dugo ng iyong bugtong na anak na si Jesus sa kanya ng tinapay na ostya at kalis na may anak. O Diyos, maraming salamat sa iyong mensahe kapahayagan. Pagpalay mo po ang mga nakatunghay sa online FB Live broadcast na naka-replay sa content na ito sa YouTube at Facebook. Pagpalain mo rin ang mga magagawa na nagtaguyan ang gawain mo simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod kasama ang mga awit at manunugtog at ang mga nagsusuporta sa banal mong gawain. Amen. Patuloy mo pagpalain ang bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapalang tuwi-tuwi sa ngalan mo, Jesus. Amen. Taas ang inyong mga dadalahan, ang inyong mga prayer requests at ang mga kalooban ng dog at tayo po'y manalangin ng sama-sama sa ating buhay na Diyos. Diyos na mga kapangyarihan, narito po't paspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, ganis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinapaas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa puting papel at kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay handog, ibalik sa kanilang ng husuntakal, siksik, liglig at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla buhat sa iyong makapangyarihang Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na namin kaysa ng panambitang panalangin ng aming inang Birhen si Maria at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay tagaharin kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, nagpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. And may the Lord God bless us all, now and always forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless us all. Katulad mo, lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makadaig sa'yo. Ang awa mo'y kailan pa man lagi